una, bakit nakikipag-bonding ka pa, Neo, kay Joyce? Hindi ko naman siya sabi sa kanya na may nagkakaroon kami ng relasyon po sa bahay ni Kuya. So, tinago mo yun kay Jenaline? Opo, tinago ko. Eh, kung girlfriend ang turing mo sa kanya, dapat siya lang ang mahal mo at hindi ka na nakikipag-bonding sa iba. Kasi po parang hindi ko nakita sa kanya yung ano eh. Alin? Wala po nakikita sa kanya yung magandang ugali. Parang taray niya eh. Jenaline, so nung nililigawan ka, nandun na si Joyce? Pero wala pa po kami ng relasyon time na yun. Yung ni Joyce. Kasi yung time na yun, Hindi ka ba nalilito sa mga ginawa mong kalito-lito na ito, Neo? yung time na yun, wala pa kami relasyon talaga. Joyce, alam mo merong Jenaline? Ang alam ko lang po kaibigan niya lang si Jenaline. Kaibigan? Bakit mo alam na kaibigan? Napunta rin po kasi minsan sa bahay si Jenaline. Isang taon nang mahigit, naman, common sense naman. Nagpunta ka na dun sa bahay? Opo, sa bahay Bakit? po lang tinitirahan po noon. Bakit ka nagpunta doon? Pinapakilala ka niya. Ha? Ay, pakilala na po niya sa kuya niya noon. Okay. So bakit sinagot mo pa? Si Neo, nakita mo na palang merong girlfriend. Hindi ko naman po, ma'am, alam na may girlfriend na si Neo. Kasi nga po, ang pakilala lang po ni Neo sa akin, kaibigan lang po niya si Jenaline. Pero kayo na yon nung pinakilala mo, Neo. Si Jenaline, kayo na. Opo, kami yan. Anong sinabi mo sa kuya mo? Ano mo siya? Girlfriend po. Oh, sinabi naman palang girlfriend. Joyce, bakit ang sabi mo kaibigan? Ang sabi niya lang po sa akin, kaibigan niya. So bakit mo sinabing kaibigan para mapasagot mo si Joyce? Para mapasagot ko po siya. Oh, ang galing! So, hindi mo alam, Jenaline, na merong Joyce din? Ang alam ko po kasi sila po eh. Oo. Nung gabi na tumakbo sa'yo si Neo, anong sinabi niyang dahilan? Bakit siya nandun bigla? May tampuhan po silang magkapatid. Hindi naman po ako nag-usi sana. Hmm. Yun, basta tumapit po siya sa akin. Eh, syempre po, pababayaan ko po ba? So, tinulungan mo siya? Tinulungan ko Anong po siya. tulong na binigay mo? Naghanap po kami ng maubahang bahay. Mhm. Tapos yun nga po, dun po siya tumira. So, matapos ang ilang araw na pinaalis ka, Neo, naghanap kayo ng bahay ni Jenaline, paanong nalaman ni Joyce na nandun ka nakatira? Tinawagan mo si Joyce? Tinext mo si Joyce? Tinext ko po. Tinext mo, bakit mo siya kailangang i-text? Sino nagbayad muna doon sa boarding house? Namin po, siya po. Siya. Okay. Tapos, ano yung dahilan? Bakit tinext mo si Joyce? Kasi yung time na yun, naumusta lang naman po ako sa kanya. Sabi nag-text sa akin na gusto niya pumunta sa boarding house. Sino ang nagsabing gusto niya pumunta? Siya po. Sinabi mo yon, Joyce? Opo. So, nagkita kayo? Hindi alam ni Jenaline na nagkita kayo doon? Opo, hindi niya alam. Kasi sa trabaho po siya eh. Saka, stay in po siya eh. Minsan-minsan lang siya pupunta sa bahay. Diretsang tanong, Joyce, nag-something-something na kayo ni Neo? Opo. Oh. Wow. Ang bigat nung belt. Ang bigat nung shoes. Naiintindihan mo ba? Natawa ako sa tawa ni attorney. Ang tanong ko ngayon, si Joyce ba o si Jenaline? Si Joyce po yung mahal ko eh. Si Joyce. Ang tanong ko, Joyce, si Neo ba o si Billy? Si Neo po. Si Neo po. Oh, paano kaya matatanggap ni na Jenaline at Billy ang katotohanang nagmamahalan sina Joyce at Neo? Pakawalan na kaya nila ang dalawa. Tanging ang trio tagapayo lamang po ang makakatulong sa kanila sa punto pong ito. Kung po pwede, wag muna kayong magsama. Bata pa sila pareho. Mag-ipon muna kayo. Sama po. Magkano po ako Magsasama na kayo. Ngayon, hindi pa po. Ayaw. Sa tita niya po siya nakatira. Kailangan maging maayos muna yung buhay niya bago kayo lumagay sa pagpapamilya. Wala ka pa bang naging dating mga girlfriend na yung sabihin mo na bukod kay Joyce na nasineryoso mo ng ganito?
Eh, kasi bata yan. Alam mo naman din yung kahihinat na ng isang relasyon na masyadong bata. Yan na nga po na, naisip ko rin Ilan po taon yun. ba si Joyce doon? 17 lang. Alam po namin, attorney, na mahirap pero talagang mukhang kailangang tanggapin po ni Billy at ni Jenaline itong naging desisyon ni Neo at ni Joyce. Yung pa rin po ba ang desisyon nila? Tong si Neo, ayon sa pagkausap namin, ay handang humingi ng tawad sa kanyang kuya Billy at gayon din kay Jenaline. At maging itong si Joyce ay handa rin humingi ng tawad. At ang payo ko nga sa kanila, ang isang relasyon ay dapat pinagpapahalagahan. Kagaya yan ng isang kontrata na kapag pinag-usapan ng bawat partido, ay dapat tuparin ang usapan. Ang pag-ibig ay kagaya rin ng kontrata, hindi laruan. Kapag ikaw ay may commitment sa isang tao, dapat handa kang palagutan yan at hindi mo lolokohin yung tao. O ay ang nangyayari dito parang lokohan eh. Nakipagkasintahan itong si si Joyce kay Billy, pero parang nagamit itong si Billy. Hindi tunay na hindi malinis ang puso ni Joyce nung siya'y sumama kay Billy. Eto namang si Neo, yung kapatid niyang pinagkakautahan niya ng loob, ay ganun din ang kanyang tinuring, parang niloloko rin niya. So talagang naapi ang damdamin itong si Billy, lalo naman si Jenaline. So talagang sa puntong ito, may dalawang pusong nasugatan na dapat maghilom ang sugat, pero aywan ko kung maghihilom ka agad-agad. Kaya nga hihintayin ko, miya-miya, kung hihinga ng tawad, itong si Neo at si Joyce sa kanilang pinagkasalanan. Sa pagkakataong ito, sana Joyce maintindihan mo na ang paghahanap ng tunay na relasyon, hindi lang yung sabihin mong puro pag-ibig. Kasi alam niyo, napag-alaman ko na itong si Neo ay ginawa na ang lahat nitong si Billy para siya ipasok ng trabaho. Pinasok na security guard, ayaw kasi medyo nahihirapan daw. So 3 o 4 na duty lang, ayaw na. At tinanong ko rin naman si Jenaline at sinabi nga niya na wala daw trabaho tong si Neo. Paano ka mabubuhay ng ang magiging karelasyon mo, wala rin pala ipapakain sa'yo. Kaya siguro sa mga babae, hindi lang sinasabi natin na pag-ibig ang dahilan para sabihin natin na kayo ay makikisama sa taong ito. Palagi nga, kumisa nga, napapasobra din na yung pagiging practical side. Pero sa ganang akin, sana maintindihan nyo na lahat dapat balanse. From the psychological point of view na may kakayahan kayo na makipagrelasyon at dun sa sinasabi nating physical needs na kinakailangan, syempre, meron namang kakayahan din na masuportahan kayo yung mga basic needs nyo at para sa ganun, hindi kayo magkakahiwalay dahil importante yun eh. Importante yung pagkain, ang tirahan, yung kung ano man yung ibubuong yung pamilya, kailangan ng pera rin para kayo ay kahit paano makapagplano kung gusto nyo magpamilya. Hindi yung ganyan na sinasabi mo, Neo, na palagi kang nahihirapan. Kung palagi kang nahihirapan, sabi nga nitong si Billy, may trabaho ka naman dun pala sa Palawan eh. Ba't mo iniwan? Siguro kahit papaano, bigyan mo ng chance yung sarili mo na ipakita mo sa kanila na may kakayahan ka rin para sa ganoon. Makita namin na ikaw ay isang lalaking may paninindigan. Yun lang po. Alam mo, Neo, pwede ka magpalit ng kasintahan katulad ng ginawa mo na pinalitan mo si Jenaline para kay Joyce. Ngunit hindi mo pwedeng palitan ang iyong kapatid. Kaya ito lang pagkakataon siguro na humingi ka ng tawad, lalong tingin mo pa ang pagmamahal mo sa iyong kapatid. Naging marupok kayo sa larangan ng pag-ibig. Hindi naman po tayo pinagbabawalan ng pag-ibig na umibig kahit kanino. Kinakailangan din makontrol ang ating emosyon, makontrol ang ating damdamin ng kung ano ang nararapat at tama. Kinakailangan magkaroon ng respeto sa lahat ng relasyon, lalong-lalo na ang ating relasyon sa Diyos. Yun lang po. Neo, mas naunawaan mo ba na ngayon na talagang naging masakit para sa kuya mo itong naging pangyayari na naging kayo ni Joyce? Oo naman. Sa
ko lang po magiging ng sorry. Sa mga ginawa kong, Kuya, sorry po sa ano. Ginawa ko kasalanan sa'yo. Sabi nga nila, tao lang tayo at nagkakamali din. Marahil siguro, Billy, talagang naguguluhan lang si Neo kasi parang hindi niya alam kung saan ba dapat pumunta yung buhay niya na parang, ako ang tingin ko ha, parang